What's up guys, my name is Jafsy. I am back again here and with another video. So as you can see, nandito pa rin naman ako lagi ko sa tinatambayan highway kung saan dumadaan ng mga truck, buses, and safety naman sa tinatambayan ko dahil wala namang malayo naman siya sa highway. So, siguro 3 step naman siya. Hindi naman siya ganun kalapit. So, this is just me. Just me expressing my feelings, thoughts. Because, yun nga, I decided to, save this memory, create this video. Why? Kasi gusto ko makita siguro yung progress ko, yung mentality ko. So for example na may mga time na I'm down, pwede ko naman siguro itong i-rewatch para balikan kung anong dapat kong gawin, anong dapat mindset meron ako at hindi ako nawawala sa path na gusto kong tahakin. And pwede natin pag-usapan, may mga time ang pwede natin pag-usapan is being average. A lot of people is very comfortable being average. Actually, minsan di nila alam na average ang pamumuhay nila or routine nila everyday. Because they are actually comfortable kung asan sila ngayon, which is there's no growth, walang growth na nangyayari kapag comfortable ka. Kasi if you're looking for mas mataas na goals, if you want to get in that stage, like in poor, middle class, if you want to be in this in a higher class or mas mataas na rich, or let's say mayaman, and actually not just mayaman, being a successful person na alam mo sa sarili mo na you're living, na hindi ka lang nabubuhay dito sa mundo ko just to live, eat, sleep, work, survive, pay bills. No, that's not how living is. What's the sense of kung bakit ka nabubuhay dito sa mundong to? Sometimes you're just, kasi it depends naman talaga sa mindset niya kung paano mo iisipin paano ka nabuhay sa mundong to. If you think of yourself as no one, ganun talaga ang mangyayari sa'yo. You're just going to stuck in the everyday routine hanggang sa tumanda ka. But my goals and dreams, and pag tumanda ako, I want to make a change. Gusto kong mag-iwan ng legacy sa mga bloodline na maiiwan ko. I know I'm still not there yet, but my mindset is I'm already there. I'm already achieved everything that I want in life. And I already read a book na kailangan mong totoo. It's actually ridiculous value, or you're actually crazy, or kung halimbawa success ka na agad sa utak mo. It's actually not ridiculous or value. It's
I'm not sure how to say it, pero that's the good mindset. Kasi if you want to change your mindset, you need to live. You need to live in that goals. Yung gusto mong mangyari sa future mo, feeling mo andun ka na, or nabubuhay ka na sa ganung ano. So you're already acting rich. Like the characteristic of being rich. So ang gusto ko sabihin is wag tayong magstay sa bubbles natin. Sa comfortable, because it's actually a killer. It's comfortable is a killer of growth. Mas magandang hanapin natin yung challenge sa buhay kumpara sa being comfortable. Pero kung gusto maging comfortable, wala namang problema. It depends naman kung wala ka namang problema, gusto mo na mamuhay ng normal, it's okay. Pero this is for the people na gustong umangat sa buhay, makawala sa negative mindset nila. It will really start in yourself. Being comfortable is not really good. It's not really good sometimes. For me, being nothing to do, just doing the same shit every day, it makes me look dumb, or it feels like I'm sinking into the ocean na walang nangyayari sa buhay ko. And ayun yung ayoko. Kung may pumipigil man sa inyo na ibang tao, even let's say family, may mga family naman talaga na supportive, may mga family rin na masyadong dinadown yung sarili nilang mga kadugo, and malaking epekto yun sa mga tao, sa inyo, sa sarili nyo. Will prevent you on what you want to do. Still, ang sabi ko nga sa inyo sa first video, kayo lang din na makakatulong sa sarili nyo. At the end of the day, kung ano man mangyari sa inyo, kayo lang din na may kasalanan kung bakit nandiyan ka sa sitwasyon na yan. Because you didn't do what you want. You didn't follow your ego. They say that ego is bad. For me, it depends pa din. Right now, for me, my ego, ito, maraming tao ang nagsasabi na being obsessed is a bad thing. But for me, being obsessed to be for growth, being obsessed, it depends kasi sa obsession na magugustuhan mo. O obsessed ka sa droga or bad sa health, hindi mo talaga makakatulong sa sarili mo yun. But if you're obsessed
na mag-improve sa buhay. You're obsessed for a knowledge, for a new knowledge, for adventure. Huwag kayo tumigil. Pakainin nyo ng pakainin yung obsession na yan. Obsession is not bad. If you're looking for growth, para mas umangat ang buhay nyo. Kasi marami din magsasabi sa inyo yan, sabihin natin, obsessed ka, abutin yung mas improve na sarili mo in the future. Kung ang tawagin natin is your improved self, or yung improve, yung mas improve ka na in the future, ayun yung inaabot mo eh. Yung JAPC na your what we call ideal self. Yung ideal self. Yung gusto mong abutin is yung ideal JAPC or ideal self mo. Yun nga, sometimes na marami na magsasabi sa'yo na nagbago ka na, ano bang ginagawa mo, nakakasama yan. Isipin mo naman yung pakiramdam ng ibang tao. But no, you need to listen to yourself. Pero syempre, sometimes it's good na makinig ka sa ibang tao, lalo na nakakabuti sa iyo. Kaya yung mga successful person na yan, hindi lang din naman sila nag-successful dahil sila mag-isa, dahil they have a wise teacher. Yun ang sabi ni Robert Kiyosaki, na the reason why they actually success because they have a wise teacher, a mentor. So, mas magandang maghanap kayo ng mentor nyo. Successful mentor na align sa gusto nyong mangyari in the future. Gusto nyong gumaling magboxing, maghanap kayo ng coach na magaling magboxing, na magtuturo sa inyo for business, for kahit ano pa yan. Maghanap kayo ng mentor. Kasi medyo mahirap din mag-isa. Kahit halimbawa gusto mo mag-business, hindi mo rin mabibuild yung business mo na ikaw lang mag-isa. You need people. You need people to work with. For example, kung ikaw lang mag-isa, ang sabihin natin, ang nagre-represent sa atin is yung stick. Barbecue stick. Kung babalian mo yung isang stick, which is ikaw, nagre-represent as ikaw, mababali yan agad. But if you have team, a lot of people working together, mahirap baliin yan. So kaya sa business, you need partners, friends, para mag-succeed yung mga business nyo. Pero ang dami kong sinasabi. Minsan hindi ko magulo. Yung iba siguro is hindi maintindihan, pero wala naman akong pakialam. Kasi nare-record ko na naman sa sarili ko, pero kung mapanood ko, thank you. Motivate kayo, thank you. Okay na rin yun. So ngayon, I just take my lunch. Dito lagi naman ako po tumatambay tuwing lunch.
para mag, self-affirmation and kausapin yung sarili ko. Kasi meron tayong tinatawag na intrapersonal or extrapersonal. Maraming tao na magaling makipag-usap sa ibang tao or makipag-socialize. Pero maraming tao magaling para makipag-socialize. Pero konti lang tao na magaling makipag-usap sa sarili nila. Kasi, yun nga, a lot of people, dumidepende sila sa kung magiging anong reaction ng nasa paligid nila. But if you want to be success, dapat magaling ka makipag-usap sa sarili mo. And lagi mong susundin ng subconscious ng sarili mo. And you need to train yourself para matrain yung yung discipline. Once na ginagawa mo ang isang bagay araw-araw, masasanay yung katawan mo. So pag nasanay ang katawan mo, halimbawa let's say jogging, pag nag-miss ka ng isang beses, hanapin mo na yan. Manghihina na lang ang katawan mo, bakit hindi ako nag-jogging, parang may kulang sa sarili ko. So you need to practice your subconscious na makabisado niya yung healthy routines ng buhay mo. So that's why every day mas magandang may i-add ka another improvement. So that's why marami nagsasuggest na magbasa, like for example 1 page per day lang. Kasi ang laki na rin ng tulong nun. Kahit ako, gusto kong may pagbabago, pero medyo naiinis lang din ako sa sarili ko kasi wala pang masyadong pagbabago. Maraming pagbabago, pero ang ibig ko sabihin sa wala pa akong masyadong change na nangyari or na dadagdag. Kasi ngayon, work pa rin ako ng work. Trabaho pa din yung trabaho. Gusto ko nang trabahuin yung ibang bagay. Pero di ko nagagawa dahil nga I need capital first. Pero kahit naman walang capital, pwede naman gawin yon. Ito lang minsan ang problema. Kailangan muna. Minsan, kahit ako ngayon, normal to sa mga tao na kailangan muna prepare muna ang emotion mo, ang sarili mo bago pa gawin yung isang bagay. Pero which is mali. There's no perfect time. Kung may naisip ka na sa tingin mong for improvement, gawin mo. May bago kang ideya na naisip, isulat mo agad. May bago kang ideya na gustong gawin mo agad. Pero I think ito na muna yung ito na mag-end yung video ko. So ngayon medyo mas mahaba, 20 minutes. Pero yun guys, don't give up in life. Kaya nyo yan. Always seek for improvement. It's okay to cry kung medyo mahirap, malungkot, pero yung fruit or yung result, ikaw rin naman ang ani ng result mo. Don't let yourself dictate by other people. You're the architect of your life. You're the artist.
ikaw ang magdodraw or magsusulat ng storya mo. Hindi yan nakadepende sa ibang tao. If you want it, you can do it. So yon, I think that's pretty much it. Again, this is Jeff. Have a great day. Stay safe and take care.